Magandang hapon sa inyong lahat. Sa loob ng 2 minuto, magsisimula po tayo. Pwede po kayong mag-flex sa inyong mga location sa ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Mavi Sadora, ang inyong facilitator para sa KT Vela KV Dialogo Sessions. Sa ngayon, ang ating topic po ay tungkol sa pinagsama-samang pagsasaka or integrated farming system na ang ating moderator po si Dr. Jemery Suetos, Assistant Professor 2 ng Mariano Marcos State University at ang Faculty Adjunct ng Lovely University, Punjab, India. Sa ngayon, ang kasama din po natin na guest speaker ay si Dr. Karangyat, kung saan siya po ang magbibigay sa atin ng ating session para sa ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po kayo sa Talakayang KT Vela. Pag-uugnay ng mga magsasaka na may patayog na pangarap. Ito ay produkto ng Haladhari Communications na nakabase sa Bengaluru, Hyderabad, India. Ang KT Vela ay isang natatanging app para sa agrikultura na nagbibigay ng tamang gabay at tulong pinansyal mula sa may dakilang adhikain sa agrikultura at may pagmamalasakit sa mga magsasaka. Naniniwala kami sa napakahalagang papel ng mga magsasaka at sa kanilang ambag sa lipunan. Bilang pasasalamat sa mga magsasakang walang pagod na nagtatrabaho upang tiyakin ang pagkain ng sanlibutan. Inulunsad namin ang KT Vela, isang payak na pamamaraan para sa makabagong progreso at patuloy na pag-unlad ng mga magsasaka. Ang KT Vela ay isang all-in-one solution. Layunin nito na iugnay ang mga magsasaka sa kanilang mga nivations o mga mamumuhunan sa pamamagitan ng digital platform at maging isang one-stop shop para sa lahat ng nangangailangan at sa agrikultura ng mga magsasaka. Ano ang aming ginagawa? Ang aming pangunahing layunin ay matulungan ang komunidad ng pagsasaka. Ang aming mga serbisyo at gawain sa pagsasaka ay pinadali tulad ng KT Corner, KT Kendra, KT Puraskar, KT Summit, KT Kosha, KV Dialogo or KV Dialogue, KV Agri-News, and KT Kailan. Ang KT Corner ay naghahandog ng mas banayad na plataporma para sa mga magsasaka na ipagbili ang kanilang ani ng direkta sa mga mamimili. Ang Petty Puraskar ay isang pagkilala para sa mga taong nasa larangan ng agrikultura. Layunin nito na palakasin ang agrikultura sa pamamagitan ng pagkilala sa talento at mga inisyatiba sa agrikultura. Ang KT Kendra ay tinatag sa mga napiling mandals kung saan maaring makakuha ng mahalagang kaalaman sa modernong pamamaraan. Ang KT Summit ay nagbibigay diin sa produksyon ng kumpanya ng mga makinarya at sa agrikultura at organikong pagsasaka. Ang KT Kalyan ay isang plataporma para sa mga magsasaka at nivations o mga mamumuhunan. Ang KV Dialogue o ang KV Dialogo ay isang serye ng mga presentasyon at workshop kung saan maaaring matuto ang mga magsasaka mula sa mga eksperto sa industriya. Ang KT Vela Agri-News ay naghahatid ng ekspertong pagsusuri at komentaryo mula sa mga kilalang personalidad sa industriya. Ang KT Kosha ay tumutulong sa mga may-ari ng lupa na ipaupa ang kanilang lupain. Naririto ang iba pang serbisyo para sa mga magsasaka. Ang fertilizers and pesticides, finance, insurance, machineries, guidance and support, farmers training, borewall, and seed crops, including smart farming. Ngayon, narito tayo sa KV Dialogo Session 1, ang Filipino version para sa KV Dialogue. Ano ang KV Dialogues or KV Dialogo ng Pilipinas?
Ginaganap ang mga regular na online session kasama ang isang eksperto na may malalim na pag-unawa at kasanayan sa agrikultura. Mahalagang kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng pagsasaka, sesyon tungkol sa mga kilalang pangunahing paksa at mga hamon ng pagsasaka, diskusyon mula sa mga eksperto sa larangan, solusyon sa mga hamon ng agrikultura, mga eksperto mula sa kumpanya ng agritech, profesional at mga magsasaka, pagtitipon at pagbabahagi ng mahalagang ideya. Ang Katie Vela ay mayroong Katie Vela Agri Magazines. Okay. Ako po ang inyong moderator sa ngayon, Dr. Jemery G. Suetos. Ako ay isang Assistant Professor 2 sa Mariano Marcos State University, Ilocos Norte, Philippines. At merong kaugnayan sa Lovely Professional University, Punjab, India, bilang Honorary Adjunct Faculty. Next. Wait lang. Kilalanin po natin ang ating tagapagsalita, Dr. Lorenzo M. Carangyan. Siya po ay isang owner o CEO sa Carangyan Integrated Farm, dating Regional Executive Director ng Department of Agriculture, at dating National Program Director ng Department of Agriculture. Ang kanyang pong mga nakaraang trabaho ay kaugnay rito ang pagiging Regional Executive Director ng Cordillera Regions, Region 2 at CAR, Research Station Manager ng Cagayan Valley Lowland and Marine Research Outreach Station or Centers. At sa ngayon, siya po ang nagmamay-ari ng Carangyan Integrated Farm. Meron po siyang connection sa DAAT, Learning Site for Agriculture. Meron po silang TESDA Farm School, DOT Farm Tourism Site at SEC Agribusiness Corporation. Ang atin pong tagapagsalita ay nag-aral sa iba't ibang universidad, kabilang ang Cagayan State, ang Cagayan sa Pilipinas, sa Bangkok, Thailand. Kanya pong postgraduate course or rural policy sa the Netherlands, sa Japan, at sa Europe and America po. Ito po ang Katie Vela. Inihahandog namin sa inyo ang KV Dialogo Session 1. Atin pong pakinggan ang ating tagapagsalita, Dr. Lorenzo M. Carangyan. Dr. Lorenzo M. Carangyan. Yes, maraming salamat po, Dr. Jemery Suetos sa pagpapakilala. Okay. Clear pa? Loud ba and clear ang dating? Yes, sir. Habang inaantay po natin ang kanyang presentation, pwede po kayong mag-shout out kung taga saan po kayo, saan po kayo nanonood sa ngayon. Meron na po tayong mahigit 80 na nag-register para sa araw na ito. At ang atin pong mga viewers ay mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na kinabibilangan ng iba't ibang universidad, iba't ibang institusyon. Meron po tayong mga viewers na estudyante, entrepreneurs, mga profesional at magsasaka. Habang po ang ating tagapagsalita ay nagdidiskusyon, maaari po kayong magtanong at pagkatapos po ng kanyang diskusyon, atin pong babasahin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po at samahan niyo po kami sa KV Dialogo 1. Welcome, Dr. Lorenzo M. Carangyan. Sir? Okay. Muli, maraming salamat, Dr. Jemery Suetos. Salamat sa pagpapakilala at salamat sa pagkakataon ako'y maging bahagi po sa talakayan on KV Dialogo Series 1 or first presentation dito sa ating bansang Pilipinas. At maraming salamat din po sa, of course, Katie Vela. Of course, nakausap ko po ang CEO, si
Dr. Laxman. At marami kami na pag-usapan sa napakagandang programa at hikain po ng KB. At sa pagkakataon na ito ay tunghayan po natin ang aking presentation na ang pamagat ko ay pagsama-sama o pinagsama-samang gawain sa isang bukid. In short, sa English, integrated farming system, its prospects and challenges at farm level. Okay. Hayaan niyo po na sa aking presentation ay babanggit po ako ng aking mga first-hand na karanasan dito sa aming bukid na ang pangalan ng aming farm ay Karangian Integrated Farm. Kasi dito po nagmula ang napakaraming of course magagandang practices namin, kagandahan ng integrated farming at ganoon din po yung mga problema, mga issues at saka yung mga hamon po sa pagsasaka. At sabi nga, ang integrated farming ay isang pinagsama-samang anyo sa pagsasaka at iba't ibang uri ng pagsasaka sa isang lokasyon o isang bukid. Of course, this is a what we call challenging farming practice, yung pinagsama-samang pagsasaka. Pero tunghayan po natin ang mga oportunidad, ang mga hamon nito sa antas ng pagsasaka. Next. Ito po yung next slide, please. Next. Okay. Sa aking presentation po, makikita po natin yung outline. Ito po yung bumubuo po ng ating presentasyon. Of course, ipapakilala po natin kung anong ibig sabihin ng integrated farming. Meron din siyang theoretical definition. Meron din siyang operational. Ibig sabihin po nun, ano yung actual field practice kung babanggitin po natin yung pinagsama-samang sakahan or pagsasaka or integrated farming. Ano po yung dalawang components na buo na integrated farming? Makikita din na mamaya yung 3 major commodities at saka yung kasama na mga aktibidades o proyekto sa isang farm katulad ng educational, recreational, and entrepreneurial components. Ang tanong, ano ba yung mga prospects? O kaya yung kagandahan o yung mga oportunidad? Ano ba yung advantages niya? At ganoon din, ano yung mga challenges? At saka napakaraming consideration. Kung isang farmer po or entrepreneur or investor ay gustong mag-invest or mag-venture sa integrated farming system, then of course, pupunta tayo doon sa conclusion and recommendation. Next. Next slide, please. Okay. Ang tanong, ano ba ang integrated farming system? Dito sa ating bansa, popular yung word na diversified farming. Ang diversified farming ay ito yung pag napakaraming tanim or aktibidades or sari-saring gawain sa isang bukid. Makikita po natin sa ating definition na siya isang estratehiya or isang pamamaraan kung saan pinagbuklod-buklod, pinagsama-sama ang mga different na tanim, mga hayop, mga isda, at saka iba't ibang gawain sa isang farm kung saan ito ay tinawag na integrated farm. At yung last definition niya, ito yung isang magandang definition na may hamon. Sabi niya, it's a resource management strategy na dapat ma-realize po natin yung economic, of course, technical, at saka other requirements at household na sinasabi. Ngayon, dito sa resource management, bago natin i-apply po or bago tayo mag-venture isang integrated farming, suriin po natin kung ano pa yung mga farm resources. Kasi dito papasok yung mga kalidad na isang farmer kung saan maging successful siya. Kung alam po niya yung kanyang resources
at farm level. So ano yung mga farm resources na pwede natin titignan sa isang farm bago natin gamitin as integrated farm? Siyempre, meron tayo yung sinasabi na LW plus 3M. Ano yon? Dapat meron siyang lupa. Pangalawa, dapat may tubig. Pangatlo, meron yung 3Ms. Dapat meron siyang machine, may manpower, may pera or money. And of course, ito yung mga physical na resources natin. Pero yung hindi physical, we call it non-physical resources. Ito po yung oras, time, mga 3 T's, tatlong 3 T. Time resources, talent, of course with your passion sa farming, at saka yung technology. Kailangan alam po natin yung mga technology. Ang time dito ay importante din kung integrated farming ang ating pag-uusapan dahil nga kung ikaw ay farmer na bata pa o kaya matanda na, kailangan ito isang-isang consider natin. So, ang tanong ko dito, sa integrated farming, ano po yung bagay na mag-i-influence po sa atin kung gusto natin i-consider mag-integrated farming system? Ano po yung mga adhikain natin? Ano ba yung objectives po natin? Economics ba? Sustainability? Productivity? At saka, ang higit na tanong po dito, paano natin ipapatupad? Paano tayo bubuo ng isang integrated farm? So, next slide. Nais ko i-share sa inyo doon sa tanong na binanggit ko. Next slide. Ang definition po namin, ito yung definition namin at farm level. At gagamitin namin, of course, yung experience namin dito sa Karangian Integrated Farm. Ito po yung locator map po namin. Ang definition po namin ay nakalagay sa isang mapa. We call it a layout or a grand plan na dito natin makikita yung mga several components ng isang integrated farm. So dito makikita natin yung sinasabing farm layout na hindi simpleng farm layout. Ito ay nagsisimula sa isang vision. Ano ba yung larawang diwa? Ano yung pangarap? Ibig sabihin nun, kung mag-establish tayo ng isang integrated farm, kailangan magkakaroon tayo ng isang na picture kung ano yung nilalaman ng ating farm. So, after that, it boils down doon sa sinasabi natin, gagawa tayo ng isang farm plan. In short, it's more than a drawing, it's more than a layout, pero kasama doon sa pangarap na yon ay isang list of activities or projects na nandoon sa isang farm. Pero ang tip ko lang po dito, pag i-drawing or i-picture natin ng isang integrated farm, kasama pa doon yung isang pangarap. Di ba ang sabi, maganda ang may pangarap. At mas maganda kung mangarap ka ay grande, yung sinasabi malaking pangarap. Di ba pag mangarap tayo ay libre, walang bayad. So dream big. So ibig sabihin nun, kung meron ka isang resource, particularly land resource, dito natin i-define kung ano nais natin gagawin as an integrated farm. Next slide. Okay. So, yung operational definition namin dito, simple lang para hindi po niyo makakalimutan kasi very theoretical yung binanggit ko kanina. Siguro ang nanonood sa atin ngayon, pwede niyo kopahin yung aming model na ginawa. Itong mapa na ito po ay yung top view map, drone map ito, na kung saan ito yung magbibigay sa atin ng ideya kung ano yung integrated farming sa aming farm. So una, integration of 3 different commodities. Ayon sa definition ng Department of Agriculture, mayroong 3 commodity, major commodities na kailangan i-consider natin. Meron yung crops, livestock, and poultry, and then pangatlo ay fishery. Dito nagre-revolve bumubuo ang Department of Agriculture ng kanilang programa sa 3 major portions na ito. Dito sa aming farm, mapalad po kami na pwede naman ipatupad ang integrated farming kasi doon sa binanggit ko na mga resources ay halos andun po yung 3 ecosystem na hinahanap para magkaroon ng isang farming system or integrated farming system. Fortunate enough sa amin, meron kaming flat area.
or mga terrace area. Yung slope po niyan is mga 0 to 18%. So dito natin makikita yung rice, fish, at saka yung adapted sa lowland condition. Fortunately, meron din kaming upland broad plains. Ito yung mga 18 to 30% slope. Dito namin linagay yung mga vegetables, mga cassava, mga corn, mga fruit trees, and other crops na suitable doon sa broad plains area or upland. And then pangatlo, meron din kaming hilly or moderate to steep slopes, mga 30 to 50% slope ito, na nandun linagay po yung agroforest at kasama doon yung livestock. So, by this alone, mapicture po ninyo kung ano pang itsura ng isang integrated farm sa aming definition. Okay, next. Okay. Sa integrated farming, nabanggit ko kanina na isang major commodity ay sa crops. Ito yung pinakamalaki actually na ano. Pero actually sa integrated farming, pwede po natin i-combine yung sinasabi crops plus livestock. Tapos pwede yung crops plus fishery. Pwede rin yung livestock plus fishery. Pwede rin yung tatlo, crops, livestock, and fishery. Fortunate po, napalat po kami dito sa aming farm kasi meron kaming crops, livestock, and fishery dahil nga given po yung tatlong ecosystem na presente po sa aming farm. Pero yung iba, kinoconsider po nila yung other activities para ganun magkaroon ng integrated farming application. We call it diversification in a single commodity. For example, kung halimbawa, ang suitable lang sa inyong area ay crops. So dito na puro crops lang ang pwede namin i-integrate sa ating farm. Ano ibig sabihin doon? Pwede tayo mag-food crops, like rice, corn, vegetables, pwede tayo mag-food forage crops like napier, legumes, etc. Pwede tayo mag-root crops, pero pwede tayo mag-ornamental crops, etc. So crops lang yun. So pwede natin ma-define yung integrated farming sa pagsama-sama na iba't ibang uri ng tanim within the crop sector. Okay, next slide. Pero pwede din, within the crops, ay lalabas tayo doon sa food sector na nasa lowland. Pwede natin i-consider yung sinasabi natin na agroforest crops. So ibig sabihin nun, dito papasok yung mga plantation crops katulad ng mangga, citrus, banana, cacao, kawayan, at saka yung mga sinasabing assorted and endemic. Ibig sabihin nun, kung ano yung dati natin mga native varieties of trees, fruit trees man, forest trees na nawala na ngayon, pwede natin ilagay sa ating farm. Ito naman ay naaayon sa, of course, yung ongoing na program ng government para maka-mitigate, maka-adapt tayo to climate change. At dito rin pwede natin gamitin kasi nauuso din naman yung sinasabi natin farm tourism. At saka dito sa integration ng forest crops, pwede natin masabi na contributor tayo doon sa pag-improve ng sinasabi microclimate within the area, and therefore contributory tayo doon sa national and even worldwide na adhikain na ma-address po natin yung problema sa climate change, katulad ng pag-contribute natin sa carbon credits, etc. So napakarami po ang pwede natin gawin sa isang farm sa crop sector alone. Okay? And lastly, sa crop sector, next. Next. Yeah. So pwede tayo, ibalik ko sa isa. Isa. Yan. Okay. Sa crop sector, ito yung sinasabi ko natin element ng say sa ornamental crops. May bago kasi ngayon sa farming, we call it ang daming term dito. Farm aesthetics. What the word farm aesthetics, aesthetics. Ano po yung nagpapaganda sa isang farm? So dito natin ay i-integrate po yung ornamental
crops, pwede natin i-design po yung farm such that nakakaaya po sa tingin for farm tourists at pati sa atin na nagmamay-ari at namamahala. So makakarinig po tayo ng sinasabing terms like edible gardening, edible landscaping, container gardening, hydroponics, honeybee, butterfly gardening, horticulture like orchidarium, etc. So dito papasok po yun. Ito rin yung pwede mag-form ng isang integrated farm within the crop sector. Punta naman tayo sa livestock and poultry. Fortunately sa aming farm, sabi ko nga, yung crops, livestock, and fishery ay meron din kami. Next, Jem. So sa livestock naman, napakaraming areas po na pwede natin gawin dito. So katulad yan, hindi namin binibitawan yung sa incidentally, hindi ko nakita yung sa picture yung native swine namin na marami, about 100 heads. Meron tayong native upgraded swine, chicken, large ruminants, small ruminants, etc. Ang purpose nito po ay nagdadagdag ng napakagandang tawag dito dagdag ng future ng isang farm to improve soil health na sinasabi. So bukod doon sa economics na madidirect natin sa livestock and poultry farming ay doon sa soil health improvement and fertility. Punta naman tayo sa fishery. Ang pag-define po ng integrated farm ay a combination of crops, livestock, and fishery. Mainly, dito sa aming farm ay inland aquaculture ang tawag namin. Ibig sabihin po dito, malayo kami sa dagat. So dito sa inland, pwede tayo makagawa ng isang fishery project katulad ng tilapia farming, meron kaming African catfish farming, meron kaming giant gourami at saka meron kaming ornamental fish. At dito, napakaganda ang practice na may kinalaman ang bawat sector. Kung halimbawa mag-integrate tayo ng crab fish culture, ay napakaganda po ang idudulot nito bukod do sa, of course, profit. So ibebenta po natin yung mga isda. Sa aming practice, may katabi, itong picture na ito ay may katabi po na mga rice plots. Pag nagpapatubig po kami sa aming palayan, hindi naman idinidiretso doon sa palayan. Ilalagay muna yung tubig nito sa fish pond to refresh para magiging maganda yung kalidad ng tubig. Then while at the same time, lumalabas yung old water, yung wastewater niya. Or pwede rin na pag nag-harvest tayo, lahat ng tubig nito ay pupunta directly doon sa rice field. So ibig sabihin nun, napakayaman po ang fish waste. So in short, lahat yung mga palay na pupuntahan po ng aming tubig na nagmumula dito sa fish pond ay napakayaman. Hindi kami gaano nag-a-apply ng synthetic fertilizer or inorganic fertilizer. Next. Ano po ang pwede natin na isama sa isang gawain para magiging integrated farm siya? Sabi ko, mapalat kami dito sa aming farm kasi na-integrate po namin yung non-farm activities. Ito ay katulad ng mga farm school, learning site for agriculture, farm tourism site, at saka of course meron yung business aspect niya. Ito ay of course duly accredited sa TESDA. Yung TESDA stands for Technical Education Skills and Development Authority, isang ahensya ng government na kung saan a-accredit po. Hindi ka basta-basta magiging farm school kung walang accreditation ang TESDA. Pangalawa po, kami po ay Learning Site for Agriculture na na-accredit din kami ng Agricultural Training Institute. Ang isang LSA farm, accredited farm, ay pwede magiging farm school. Ibig sabihin nun, hindi ka pwede maging farm school, TESDA farm school, kung hindi ka accredited by ATI as Learning Site for Agriculture. And ang good news sa amin dahil may potential at saka nakita nila yung setup po namin sa ating farm, medyo magandang pagka-layout, etc. Sari-sari ang nandito sa loob ng farm, inaccredit po kami
ng Department of Tourism as farm tourism site. And recently po, para magiging may bahid negosyo, siyempre profit ang o kita or income ang hinahanap natin, ay niregister namin sa SEC as of course a profit oriented agro enterprise corporation. Next, Jim. Ang integrated farming ay isang pwedeng gawin ang farm na magiging farmer field school. Ibig sabihin po noon, kung ano yung makikita nila sa farm, pwede na namin gawin or i-translate or magiging bahagi sa programa kung saan ang mga kapatid natin na mga mangingisda, magsasaka ay matuto sa lahat ng larangan ng agrikultura. Kaya ang sabi natin dito ay Farmers Field School. Ito ay matuto ang mga farmers hands-on, first-hand information. Ito yung sinasabi natin, kung ano yung nakikita mo sa farm, you get it. Hindi yung katam-isip, hindi yung mababasa ka na libro, hindi natin naintindihan. Dito, pwede natin i-translate dito sa integrated farming system sa aspeto ng Farmer Field School na ang mga estudyante ay do it yourself, do it learning by doing na sinasabi. So, yun po yung isang pwede bumubuo ng isang integrated farm. Next. Then, recently po, ang definition namin sa isang integrated farm ay yung pagsali po ng sinasabi natin aspekto sa farm tourism. Ibang term na pwede nilang gamitin dito ay agrotourism or tourism in general or natural tourism, etc. Pero to be specific po, farm tourism po kami na-accredit by the Department of Tourism kung saan ang mga attractions dito ay photoshoot, guided tour, pwede cats and grill, pick and pay, cook and guest, taste, swimming, events place, accommodation, etc. So, meron tayong mga ganito na farm tourism activities, including homestay or pagkandak ng events like meetings, parties, at saka yung mga importanteng meetings, particularly sa larangan ng agrikultura. So ito, pwede natin isali po ito sa definition po natin or bumubuo ng isang integrated farm. Next. So ano yung mga prospects po nito? At saka yung mga advantages niya. Okay, dito, makinig po tayo dito kasi kuminsan, ang picture ng isang integrated farm ay maari, napakaganda po. Pero may akibat din na risk o yung mga sinasabi po natin yung mga maari, mangyari na hindi po maganda sa isang integrated farm. Ito yung sinasabi na po natin na risk management. Pero dito sa integrated farming system, ang isang advantage po niya is ma-reduce po yung risk. Ibig sabihin po noon, lahat yung pwede natin agam-agam na tayo po ay magkaroon ng losses o masiraan tayo ng tanim, mga hayop, etc. ay kung integrated farm ka, medyo panatag ang loob natin na kung isang aspeto ng inyong project ay nasira, meron pa ng iba. So, yung sinasabi dito, by growing multiple crops or raising different types of livestock fisheries, we can reduce dependency sa isang commodity. Ibig sabihin nun, yung isang commodity, kung nag-monoculture tayo, halimbawa, nag-single crop tayo, halimbawa, rice lang po ang tinanim, palay lang po ang tinanim natin. Kung nasira po yun, katulad, especially sa ating bansang Pilipinas, kung may mga super typhoon, at nangyari yun at that time of flowering, masizero po tayo. Kung monocrop po tayo, kung iisa lang po yung crop natin o commodity natin, katulad ng palay, kung nasira yun, wala na. Maiiyak tayo. Pero, kung halimbawa meron tayong ibang tanim or ibang project like livestock or fishery or food waste, etc., kung nasira si palay, meron pa tayong iba. So yung kagandahan nun. May kasabihan, huwag daw ilagay lahat yung itlog natin sa isang basket. Kasi kung nahulog yung basket at nasira isang basket, meron ka pa ibang basket. So, di ba, napakagandang konsepto po yun.
At isang aspekto po na pwede natin makita dito sa integrated farming system ay yung pag-control po, pag-prevent, pag-manage ng pests and diseases. Sa aming karanasan po dito sa integrated farm, Karangian Integrated Farm, ito po yung isang delikado na po hindi po natin ma-address properly yung pagkaroon ng pests and diseases. Be it pests and disease sa palay, sa mais, sa fruits, sa baboy, lalo yung disease ngayon na prevalent sa baboy, yung African swine fever, yung disease sa halimbawa sa tawag din sa manok like avian pest, etc. Ay nako, magugulat tayo, iiyak tayo kung hindi natin ma-address ito. Ang ibig sabihin nun, kung napakarami tayong, lalo sa tanim, kung very diverse, ibig sabihin nun, may sari-sari tayong tanim sa isang bukid, katulad ng combination of rice, corn, etc. Yung mga host of enemies ay maging diverse din. Ibig sabihin nun, meron yung sinasabi na confuse the enemy concept. Meron yung crop na repellent siya sa insekto, meron naman yung attractant, meron naman yung mutual. Halimbawa, ang mutual dito, kung magtanim ka ng mangga side by side with cacao or pomelo, beneficial to both. Ibig sabihin, for example, yung buos, yung red ants na kinakain natin yung itlog kuminsan, kung meron ka doon sa cacao o kay pomelo, ito yung magiging pollinators mo doon sa mangga. So mutualing effect. Hindi sila destructive. Kumbaga, mas beneficial. Meron din naman yung sinasabi na ang mga friendly insect, may yung enemy insect, etc. Kung very diverse po, kung makakaroon ka ng iba't ibang klaseng tanim, at least yung chances na hindi po magkaroon ng outbreak of pests and diseases ay hindi po mangyayari po yon. Okay, next page. Yung sa risk management na isa ay yung sinasabi na soil health and fertility. Yung isang magandang estratehiya para magiging profitable po ang isang integrated farm ay may bahid man lang siya na magiging profitable. Ibig sabihin nun, ang pinaka-ultimate objective natin actually ay kikita ang isang farm. Actually, ang bahid ko, payo ko po sa mga farmers ngayon, kung mag-farming ka out of katuwaan lang, etc., consider yung mga gastos, medyo mag-isip-isip ka. Kung hindi kikita ang farm, kung hindi mo lang mapalabas yung inyong gastos, medyo forget about farming. So kahit pa paano, yung elements yan ng profitability. So along with this, para ma-improve po natin yung farming practice natin, very critical po yung sinasabi natin soil fertility. Ibig sabihin din, kung ano po yung klase o kondisyon ng lupa, yun yung that spells out po yung success kung ano itatanim mo doon sa isang lupa na yon. Ngayon, meron tayong dapat dalawang bagay na i-consider para magiging maging profitable ang isang farm. Una, dapat marunong tayo mag-increase ng productivity. Dapat i-achieve po natin yung objective na itaas po natin yung ani portion, which means yield per unit area. Dapat gagamit tayo mga technologies na maparami yung production natin na yung rate of production per hectare or per square meter or whatever you call it. At saka at the same time, habang itinataas po natin yung production, ibababa natin yung gastos. So ito yung cost reducing na estratehiya. Dito sa cost reducing, ang isang malaking pinanggagalingan po ng gastos sa farm ay yung mga abono, yung mga chemical fertilizers, yung mga synthetic fertilizers. Bibili ka ngayon ng urea, halimbawa yung 4600, it's about 1,500. Bibili ka ng Morita of Potash, that's about 1,700. There was a time na umabot siya ng 2,000 or 3,000 per bag. Ngayon, anong gagawin po natin? Para sa ganon, may baba po natin yung gastos para makaroon man tayo ng kita. So mag-resort po tayo doon sa sinasabi ni organic matter.
And so doing, kailangan mag-alaka ka ng sources mo. Alam natin ano yung sources ng organic matter to improve soil fertility. Ano example nito? Lahat yung waste ng iyong baboy, waste ng iyong ating manok, yung mga waste ng ating kambing, mga pato, etc. ay dito natin i-recycle, gagawing organic fertilizer. Malaki ang may tutulong nito para maibaba po yung ating gastos. Dito ang practice namin sa farm at itinuturo namin sa aming estudyante dito sa aming farm school ay paano gagawa ng inorganic we call it IMO, indigenous microorganism, IMO. Dito natin tinuturo na sa halip na bibili ka ng foliar fertilizer na napakamahal ay pwede natin gamitin ito. Kung paano natin iwala yung masangsang na amoy doon sa ating poultry, dahil sa baboy lalo. Kailangan gagawa ka ng sarili mong labs o kaya yung na solution na kung i-spray nito ay talaga mawawala lahat yung mga hindi magandang amoy. Pwede ka actually magtandak o magkaroon ng backyard gardening kahit sa mga dikit-dikit na bahay kung alam natin i-apply po ito. Sa mga katuwid, dapat meron po tayong practice as part of integrated farming system, yung sinasabi natin agricultural waste recycling. Agricultural waste recycling. So sa aming farm, no burning, no littering, etc. Okay, next. Ngayon, dito tayo papasok. Ito isang pinakamagandang aspekto ng integrated farming. Dapat meron tayong sinasabi na economic resilience. Gawa nga na napakaraming calamities, malalakas na bagyo, tagtuyot, peste, etc. Kailangan may diverse, iba't ibang sources po na pagkukunan ng ating kita. Ang example nito is, of course, incidentally, dito sa aming farm, meron kaming about 8 hectares na mangga na po sabay-sabay na namunga. The last time nagbenta kami sa about 5 metric tons, sa about 300 tiklis. So siya pa rin yung kita. Ito, si Mrs. ko na nandyan. Ito yung definition namin ng economic resilience. Kasi kung halimbawa, wala ka na tayong pambili, hindi tayo makakapunta sa palengke, mamili ng whatever sa palengke, at least meron kaming hito, meron kaming tilapia, meron kaming sili, meron kaming gulay. May joke nga ako kung nakataon na nasira po lahat yung palay at saka corn, baka kami lang po mabubuhay dito sa Cagayan. Bakit? Meron kaming, may kasama kami, may kamote kami, may hito kami, may isda, may pwede pampulutan na baboy na naititsuan, may manok, etc., may saging, etc. So, ibig sabihin, at household level, yung economic resilience ay napaka-importante po. Konti lang pwede po, konti ang pera po natin. Pero kung ma-define po natin yung ating farming practice dito sa integrated farming system na ang economic resilience ang ma-achieve natin, happy si Mrs. And of course, patuto tayo sa sinasabing market diversification. Ang example nito kung may sari-sari kang pwede ibenta, edi matuto tayo, maging expert tayo magbenta ng mangga, ng kakao, ng mais, ng so in comparison kung halimbawa monocropping farmer ka lang, say palay, binenta mo na si palay, tapos na. So walang ka-challenge. So even sa aspeto ng market diversification na sinasabi po, ay napakaganda. Okay, next. Sa environmental, of course, meron yata sa environmental. Yan. May ibalik mo ka. Meron pa din sa environmental. Jeb. Ayan. Environmental. Of course, yung sinasabi ko yung please take note of the word biodiversity consideration. Ibalik po natin yung sinasabi, yung isang typical farm na halos lahat ang hinahanap po natin sa isang farm ay nandoon. At least, dalawa po yung natin. Una, yung sinabi ko na at least yung profitability, may ensure mo kung sari-sari pinanggagalingan ng inyong kita. Pangalawa, sa educational, nawawala kasi sa ating kultura na ngayon na yung masasarap na star apple natin,
of course, yung granates, yung mga talaga noong bata pa tayo na ano, masasarap at saka napakaganda nawawala na. So ibalik po natin yung conservation aspeto ng different exotic at saka indigenous trees. At saka sa aspekto po ng water management, dito ako eksperto kasi yan yung pinag-aralan ko. Bawat uri ng halaman ay may kanilang tawag dito water requirement. In fact, kung magtanim ka sa isang lugar na may problema sa drainage, forget about it. So dito din papasok na you have to ensure yung sustainable water throughout the year. Kaya dito sa aming farm, dahil pareho kami ni Mrs. na agricultural engineer, farm planner kami, ay madali na mag-usap. Nakagawa kami ng at least 7 water harvesting dams, mini at saka medyo malaki. Nakapag-drill kami ng 4 na deep wells na all powered by solar. Kaya kahit yung pinakamatinding tagtuyot ay meron kaming tubig sa farm. Incidentally, dito sa aming farm, medyo medyo maluwang ito. Dito sa main site namin, it's about 27 hectares. It's about 30 times about 60 acres. All in all, if you add it, it's about 50 hectares or it's about 100 acres. So ibig sabihin nun, sa lahat ng aspekto ng farm, kailangan may tubig. So dito po namin dinisenyo na kung kahit saan yung agricultural activity namin, we ensure na may tubig. So linagay namin lahat yung deep wells namin sa pinakapataas na portion and through gravity, nag-flow ang tubig. Kaya nakagawa kami ng rice terraces katulad yung nandito sa Cordillera Administrative Region. Ang kaibahan lang sa Cordillera terraces ay libre po ang kanilang tubig galing sa taas. Pero sabi ko, pwede tayo magkaroon ng libre din na tubig nang gagaling sa taas. Paano? I-situate natin yung ating deep wells sa pinakamataas and then i-power natin through solar o di libre. So ganun po yung nangyari sa aming farm. And then of course, meron tayong challenges. Ito na. Makinig po kayo kasi dito sa challenges and considerations ay maari na-encounter po ninyo sa inyong farm. Next slide ka. Or pwede ninyo i-encounter in the future. Dito sa integrated farming kasi, dahil napaka-complex po, sari-sari, pinagsama-sama lahat yung mga tanim at hayupan, etc., mga activities, medyo dapat magkakaroon tayo ng management na napaka-husay in terms of planning, in terms of managing, and then in terms of understanding kung na interaction ng crops, livestock, and fishery. So dito papasok yung sinasabi natin na we have to work smarter, hindi harder. Ayun din sa picture. Of course, kaya kinuha ko lang, nakita ko lang yung picture na yan. Sa farmer kasi, at farmer level, hindi kailangan magpagod ka. You work like a Carabao. You have to work smarter. Katulad nito. If you want to push a Carabao, you won't be tutulak, hilain. So, pakainin mo lang. Maglagay ka lang i-attract mo lang siya ng pain. O di, susunod yung Carabao. So, ganun din yung sa farmer. Dapat ang farmer, you have to work smarter. Pero dito kailangan po yung sinasabi natin na wide ranges of skill and knowledge. Ay advantages po kasi isang farmer ay meron siyang technical know-how in the very beginning. Of course, mapalad ako na taga-DA ako dati, taga Department of Agriculture ako, so na-expose ako sa ganun. Pero it doesn't really matter. Kung may passion ka, may interest ka, madali na lang po yun. Kaya dito papasok yung sinasabi natin training. Diyan magaling si Dr. Jemory Setos kasi nagiging trainer po namin yan. So, if you need knowledge, hindi kailangan magbabasa ka ng isang libro. Kung senior citizen na tayo ngayon, mamamatay na tayo, hindi pa natin nabasa yung isang libro. So, ano yung tip dito? All you have to do is, of course, you go to isang farm, you call it a model farm, kopyahin mo kung ano yung gusto niya, ang gusto mo, and then, i-apply mo. Yung hindi maganda, huwag mong kopyahin. And then yung kopyahin mo, inaayon sa inyong kakayahan as to money, time, and manpower. And of course, you attend some training courses or
gawin natin yung katulad yung ginagawa natin ngayon. Mag-attend tayo ng Zoom meeting about yung mga experts discussion on subjects na katulad nito at somehow makukuha tayo ng ideya. Okay, and then of course meron pa tayo next. Of course, ito yung importante din. Initial investment. Siyempre, kung kailangan mag-implement ka ng isang farming system, kailangan mo ang sinasabing makina, kailangan mo equipment, kailangan mo sari-saring gamit para at least mapatupad mo ang gusto mo sa isang farm. Of course, it doesn't happen overnight. Kailangan medyo magsipag ka from the very beginning, unti-unti ipunin. So ibig sabihin nun, if you want to set up an integrated farm, we have to do it step-by-step process. Kasi nakakaano din sa bulsa, sa pitaka. Sabi nga nila maraming gastos sa farm kasi biro mo magbili ng tractor, ng ganyan. Katulad yung example ng shredder with rotary, kailangan, no. If you do it piece by piece, step by step, kailangan gawin mo na ngayon para hindi pa mahirap na pag-ipunan. Pangalawa, yung huge capital resources na sinasabi ay pwede mo ma-address po in what we call a gradual investment. Ang unang gagawin po natin is learn from the failures doon sa iba. Kasi yung ibang tao, bili ng gamit, bili ng tractor, hindi kailangan, etc. So waste talaga sa resources po natin. So kailangan matuto din tayo, mag-benchmark po tayo sa mga successful farms kung saan ang magandang equipment dito, ano yung maganda dito para sa kanyon ma-minimize po natin yung sinasabi natin na initial cost. And then siguro lastly, dito sa challenges, market. Next. Malapit na po tayo magtapos. May market access. Kaya binanggit ko ito kasi we have to be careful din. Yung hindi natin nakasanayan na i-market. Ako, katulad sa experience ko, first time namin magbenta na napakaraming mangga. Bihasa ako sa palay. Kasi for the past 30 years, yan lang ginagawa ko yung palay. Pero ngayon, nagbebenta na ako ng mangga, may kakao din, may hito, may tilapia. These are new commodities na medyo sa umpisa, medyo nagkaroon ako ng problema. Kasi una, hindi ko alam kung saan yung market, binabarat nila, etc. While, katulad ng mangga, binibenta nila at 50 pesos yung rat, ibinenta ko lang ito ng 12 pesos sa, so, makita ninyo. Pero ang magandang kwento nito, tuturuan tayo at farm level kung paano magbenta for at what we call farm gate price, at retail price, at special price, at value added, etc. Okay. Punta tayo sa conclusion. Okay. Baka mabibitin tayo sa oras, baka wala tayong oras pa sa Q&A mamaya. In conclusion, ano dapat? Okay. Bilang isang integrated farming practitioner, katulad ko, ako po ay naniniwala na dito sa nakalagay dito na ang integrated farming ay nagbibigay po ng napakaraming oportunidad sa atin. Kung ikumpara mo siya sa single commodity farming or single commodity option na sinasabi. Of course, nabanggit po natin napakaraming benefits, katulad ng yung resilience at farm level sa crops, ecosystem development, soil health, economic, stability, job generation, etc. etc. So, from the technical at saka economic, social, and environmental point of view, I can say na ang integrated farming po ay very profitable. Very, at my experience bilang senior citizen, I can say na satisfied ako, fulfilled ako bilang isang practitioner ng integrated farming system. May kasabihan nga the more you sow, the more you reap. Ibig sabihin nun, kung pinaghalo-halo yung gawain mo sa isang farm, mas marami kang options na ma-realize po. And then, yung aming recommendation po, next po, sa aming recommendation, ito, ang mahalaga po. Ang integrated farming ay, of course, hindi isang simpleng gawain. Because meron tayong binanggit dito na pwede natin gawin
para magiging successful po ang pagpapamanehar ng isang integrated farm. Integrated farming system requires careful planning and prudent budgeting. Yung dalawang bagay po nito, kung medyo bantayan po natin ito, ay medyo masasabi po natin na magkaroon tayo ng success dito sa aming gawain. Ang isang integrated farming practitioner po ay balik po ako. Nawala doon sa recommendation. Yan. Ang isang ano namin is dapat magkaroon siya ng sinasabi versatile on technologies possession. Kailangan din hindi siya absentee farmer. Kailangan hands-on siya. Kailangan magaling siya mag-supervise. Kailangan siya marunong siyang sa crisis management, mag-responde kung sa mga iba't ibang problema at farm level. Kasi napaka-complex, napakarami po ang gawain. So kailangan hands-on at saka talaga tinututukan niya. So ito yung tips ko po. Una, ito yung pinaka-recommendation ko. Mag-lista kayo kung gusto nyo. This is part of our success. Una, tip number 1, start small. Start small. Ibig sabihin nun, kahit 100 square meter lang or 1,000 square meter, then palakihin mo. Ang experience po namin sa Karangian Integrated Farm ay we started with less than a hectare. 1 hectare, kamo na lang. Kaya ang pangalan ng farm namin ay La Huerta Karangian. La Huerta means garden. Parang maliit lang sa tabi ng bahay. Now, nag-evolve siya into about 50 hectares. So, nagiging integrated farm na siya. So, pero we started small, very small. Okay, so number 2, start young. Habang bata na pa tayo, kailangan umpisahan na natin ngayon. Especially kung isang farmer nag-iisip na magtanim ng permanent crops. Ano yung mga permanent crops? Katulad ng mangga, katulad ng kawayan, katulad ng mga tamarin. Basta yung permanent crops. Yung may pangmatagalan na sa bukid yon. So yung start young, hindi mo maapura si crop na, oy, lalakihin ka na kasi mag-senior citizen na ako. No. Kami, we started 30 years ago. Nung bata-bata pa kami, nag-umpisa na kami magtanim ng ganito, mga ganyan-ganyan, hanggang talaga makita na namin sa ngayon, almost all the permanent crops sa amin ay nakikita namin na namumunga na. In fact, meron kami tinanim at our mid-50s, mid-50 ang age namin, sinasabi ng mga tao, Sir, bakit nagtatanim mo ng coconut? Hindi mo na titikpan ng bunga. Sabi ko, ganun ba? Pero apo ko na lang, hindi anak ko ang titik ng bunga. Yung mga apo ko, apo sa tuhod, mga ganun na lang sinasabi ko. Pero mind you, when I planted those coconut, after 5 years, namunga, natikman ko ba? So, naman ganun, pero it's good to start young. Pangatlo, start slowly. Ibig sabihin nito, gradual, one step at a time. Kung ano po yung pace, huwag gayahin kung yung ibang farmers kasi mayroon sila lahat, talagang mabilis sila. Set your own pace. So ibig sabihin, pero start slowly but surely. Hindi yung biglang i-develop yung 24 hectares tapos nawala bigla kasi you don't know how to do it. So do it slowly. Magkaroon ka ng experience in a little area, i-duplicate mo in other areas. Actually, ganoon nangyari sa amin. Yung 1 hectare namin, nakita namin, wow! So nagpunta ko sa 2 hectares, 3 hectares, naging hanggang more than 20 hectares, hanggang more than that. So yung start small, naging big. Pang-apat, start with what you have, lalo sa pera, lalo sa budget. Ang payo ko mga kapatid is, huwag kayo magkaroon ng so much loan sa bangko just to invest on a farm na ganito. Kasi kung nag-fail si farm, nabaon ka sa utang. So ibig sabihin nun, start with what you have. Kung ano ang pera o budget natin ay katumbas lang or sapat lang sa pag-manage or kaya pag-develop na isang 1 hectare or 100 square meters or 1,000 hectares, doon ka lang. And then kung kikita ka, then expand. And lastly, of course, this is the most important, start with God. Ang payo ko po, as a believer in Christ ako, you cannot do anything without God. So,
dapat partner natin ang Diyos dito. Otherwise, all our efforts will be in vain without the blessings of God. In closing, last verse na ito pa. In closing, let me share to you ito kung bakit importante ito. Last slide ka. Jim. Okay. Ano ba nakikita natin sa picture? It's of course the first page or account sa Bible. It's in Genesis chapter 1 verses 20-29 ito. Ito yung concept ko na nakikita ko dito, nakukuha ko dito sa verbs. In the creation story kasi, mapansin po natin na God created the sky, He created the waters or the seas, He created the land. Then He created all the fowls on the air, kung ano lumilipad sa ere. He created, of course, the fish para sa water. He created the beast, the livestock, the plants, etc. ilalagay sa lupa. Ang instruction niya sa tao na huli niyang na-create or linikha, sabi niya, ito yung linikha ko. Nandyan na lahat. May hayop, may fish, may ibon. Lahat-lahat ay andito. This is for you, for your food. Pinaparaphrase ko lang nga. Pero ang instruction niya is subdue it, care for it, tend to it, develop it. You have to improve on it, manage it well. So ang hamon sa atin is, ang nakikita ko sa pagbibigay ng Diyos sa atin ng isang commandment doon sa first men and woman, particularly si Adam and Eve, sabi niya, be a good integrated farming practitioner. Binigay ko lahat sa inyo. It's how you manage it. So ang hamon ko sa bawat isa sa atin is, let us be good and faithful stewards of God's creation or providence. So with that, in closing, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating viewers. Sana meron kayo pong natuto, kahit konti lang. And the remaining portion of is you may shoot your question. And kung hindi po masagot, I will ask other experts to answer for us. Namalpas the rest, naman kay Katie Vela. Ay, joke lang. Sige, thank you very much po. Maraming pasalamat. God bless you po. God bless us all. Maraming salamat po, Dr. Lorenzo M. Carangyan. Dr. Lorenzo M. Carangyan, meron po tayo ritong katanungan. Okay. Para po sa inyong sasagutin na tanong, Sige si po. Mr. Reyno Vicente Girindola of VSU po. Sir Reyno, nandyan pa po ba kayo? Nandito po ang inyong katanungan para sa ating tagapagsalita. Okay? Yeah. Sabi po Banggit lang niya, po. good evening po. Okay. Question for Dr. Carangyan. Meron kaming 1 hektarya na sakahan. Ang gusto pong gawin ay integrated farm. My prospect is ornamental crop production, ornamental fish production, and agritourism. How much should I prepare for the capital? And if the capital is so high, how can I progressively develop the farm and how should I do it? That is from Sir Reyno Vicente Girindola of BSU, sir. For your answer po. Yeah, napakaganda po yung tanong kasi very meticulous siya, very curious siya. Doon sa money issue, budget issue. Actually, that is the right attitude. Bago ka mag-invest ng isang gawain sa farm, kailangan tinatanong yung bagay na yun. Kaya ko ba as far as my budget is concerned? So yung tanong niya na how much should I, categorically, hindi ko masasagot kung magkano in peso form, kung exactly magkano yung gagastusin sa 1 hectare. Halimbawa po, kung say ornamental fish, medyo may packets kasi yan na makakaiba po yung disenyo niyan. Aquarium ba or fish pond ba or what? So ornamental say plants naman, ano ba? Is it ornamentals on orchids? Is it on mga flowering plants? Is it on yung mga combination of ano? And then farm tourism, ano ba yung gusto mong ipapakita as a whole kung tourism ang objective mo? Of course, kung tourism yan, kailangan you have to feed the eye. Kailangan ma-educate sila para ma-excite. So, ang magandang sa katanungan niya is, kung lahat nito, whether fish, whether plants, whether livestock,
ay gawin mong purpose for farm tourism, maganda, dapat ang pagka-layout, maganda, kahit maliliit lang, basta at least may makikita sila. Pero in showing, kailangan masagot mo doon sa mga viewers, yung callers, yung mga clients natin. Kung tinanong ka, halimbawa, maliit na fish pond, halimbawa 100 square meter, kung tinanong ka, magkano bang kita mo sa isang 100 hectares na fish pond na ito? Masagot natin. Lalo kung Hindi na ako yung makapunta sa Zoom, ah. yeah, lalo kung halimbawa ang tanong niya, kailangan magkano ba o ilang fingerlings ba ilalagay mo sa isang 100 square meter? Kung hindi natin masagot po 'yon, medyo delikado. So ibig sabihin nun, yung aspekto ng farm tourism kasi is you will be able to satisfy yung mga query po nila on some technical aspect at saka yung mga na masasagot natin. Incidentally, sa akin medyo nasasagot ko 'yon kasi medyo nakikita, na-experience po natin 'yon. Pero ang maganda sa katanungan niya is meron siyang vision or yung binanggit ko kanina na in the final round or the final analysis, ang tutunguhan ng kanyang gusto niya sa farm niya is about tourism. So actually marami yan eh. Pwede bang say 5 pieces of kambing, 5 heads of karnero, tapos few projects on say fishery, ornamental fish. Ang ornamental fish, ang daming, katulad nyo sa amin, meron kaming red tilapia, meron kaming giant gurame, meron kaming karpa. So it's a showcase of fishery actually. So naiengganyo yung mga colors namin. Yung mga actually yun lang ang pinipicture nila na isa. At saka yung mas sila, nahihikayat yung kanilang yung mga tourist namin, kung binigyan sila ng bingwit, namimingwit pa sila. So I appreciate you si Reyno Vicente from BSU. Thank you po. Okay, maraming salamat po, Dr. Karangyan. We hope na nasagot po ang inyong katanungan, Sir Reyno. Okay, para po sa pangalawang katanungan, Sir. Mula po kay Sir Gepiga or Gepija. Okay. Good evening, Dr. Lorenzo and everyone. Thank you for encouraging words and works in the field of agriculture. Can I ask po if ano ba ang mga specific na mga technology na ginagamit mo sa inyong integrated farm? Sir? Okay. Ganito po kaibigan. Yung specific technology na ginagamit ko, siguro mag-example lang ako sa rice. Ito yung tinuturo namin sa aming farm school. Specific technology like, dapat alam po natin yung sinasabi natin na 9 key checks in rice production. Ano example po nun? Yung technology on seed selection. Kailangan gagamit ka ng napakagandang quality ng seed. Pangalawa, dapat yung inyong field very well leveled siya. Kasi kung nagpatubig kung mga undulating, andun yung mga yung mga weeds, etc. Mahirap pagpatubig. Kailangan din matuto tayo sa sinasabi natin na insect pest management. Paano pagpuksa ng mga kailangan may technology on halimbawa harvesting. Mayroon technology on the right land preparation. Meron tayong technology on yung sinasabi po natin ng pag-manage ng harvest po natin. After yun yung sinasabi na post-production So in short, in rice, you can opt for halimbawa either inbred or hybrid. Medyo may pagkaiba ng konti lang yung yung technology na gagamitin mo doon. Kasi yung hybrid requires a little bit more nutrients or input requirement versus yung traditional. Pero kung alam ko sana yung crop na o kaya yung commodity na gusto mo, pwede kita sagutin na diretsahan. Pero ang masasabi ko lang kaibigan ay ganito. Kung bawat commodity po ay may specific technology requirement. Halimbawa, may specific technology requirement paano ng hito, iba yung tilapia, iba yung manok, iba yung kambing, ibang karnero, iba yung native swine versus upgraded. Makakaiba po yung technology requirements niya. So, wala po yung sinasabi natin na common technology for all. Discretion po ng isang farmer yun, depende sa kanyang ability to provide yung resources na kailangan. Halimbawa, sa pag-manage ng yung aming native swine, hindi kami nagpapakain ng tawag dito ng commercial feeds kasi mahal ang per bag. It's about 1,000
600 to about 2,005 ang per bag niya. Ngayon, ang ginagawa ko, nasa ano lang ako, traditional, ano lang kasi, native swine lang naman, o baboy yun eh. Nabubuhay na sila sa darak, either corn na darak, yung bran or rice bran. Pero heavy ako nagpapakain doon sa forage. Sample ng forage ay napier, pwede tricantera, pwede na yung kung mag-harvest ka ng saging, papakain dahon niya, yung trunks niya, lahat yung agricultural waste pwede pakain. Maliban lang kung halimbawa bagong panganak yung inyong native swine, magbigay ka din ng lactating mass na sinasabi para at least yung inahin ay magkaroon ng maraming milk na ipapasusunod sa kanya. So mga ganun na technology specific requirement bawat po commodity. So marami po tayong technology know-how in the form of pamphlet, techno-guide, tawag na hands-out. Kung bibisita tayo sa mga government agencies like DA, Agricultural Training Institute, local government units katulad sa munisipyo, sa probinsya o sa regional office, meron silang section yan or office na namimigay libre. Actually, libre karamihan ng mga handouts or information na yon. So, kung mahilig ka din mag-YouTube, katulad ko, kung meron akong medyo alanganin na hindi alam about technology, nung first nag-venture ako ng hito, hindi ko masyadong, nanonood ako, supplemental idea from YouTube, siya pa rin. So, doon ko nakita na may iba't ibang paraan. Pero ang pinaka-bottom line, with all this available technology, dapat medyo on the final analysis, nasa decision pa rin ng farmer kung ano yung specific technology na kanyang gagamitin. So, yun yung payo ko. Thank you, kapatid. Ayan, maraming salamat po, Dr. Karangyan. Isa pa pong katanungan. Okay. Galing po kay Don Ngoho. Sir, Don Ngoho, nandiyan pa po ba kayo? Para po sa inyong katanungan, Dr. Lorenzo ay kanya pong sasagutin ito. Ano-ano po ang mga common mistake ng mga startup integrated farm owners na dapat namin iwasan, sir? Okay. Yung common mistakes na sinasabi ko, baliktarin mo yung sinabi ko na tips. Ano yung mga tips na sinasabi ko? Tip number 1 to 5 or 6. Baliktarin mo yung start small. Ano yung common mistake ng start? Ano yung kabaliktaran ng start small? Kemer Anya Beta. Yeah, they start big. Binigla nila na naengganyo, nagkaroon siguro na ideya, nakakita lang ng ganito. Binigla niya ng 10 hectares. So, nag-invest sa malaki. Pero hindi pa niya na-try. Hindi pa niya na-eksperimento kung ano yon. So, yun yung isang tip. Pangalawa is, yung isang mistake ewan po kung anong age mo, kapatid Doc Noho. Kung ikaw ay senior citizen, huwag ka na magbalak na mag-engage ng say farming na long gestating siya. Ibig sabihin nun, kung inumpisa mo na ngayon, namatay ka na hindi pa nakikita na re-realize yung income sa farm. Halimbawa, kung halimbawa 70 years old ka na, okay, 80 ka na, mag-farming ka ng inyog, hindi pa namamamuhay, mamamatay na tayo. So, the mistake there is they start so late. Kami, mapalat kami na at early stage. Nung nasa age kami mga 25, we already started farming. At sabi namin, ang fallback namin ay farming. So kung gusto ko mag-succeed sa farming, I have to start young. So kung you have to start older, ay medyo yan yung common mistake. Meron akong isang very prominent figure dito sa aming probinsya. Ang byword niya, of course, tinutuya kami na bakit nagsisipag kami na bata-bata namin. Sabi niya, pag retire ko, kung makakuha ko ng 5 million, ganito ang gagawin ko. Bibili ako ng farm na worth 2 million. Yung 2 million ay pang bahay ko. Yung 1 million pang travel ko. Alam mo, matagal na siya nag-retire, wala pa siyang farm. Nakapag-improve din naman ng bahay niya, pero hindi naman nakapag-abroad siya. Pero of course, in short, yung pangarap niya magkaroon ng farm after retirement, hindi niya na-realize kasi matanda na siya. So kung younger ka, mayroon kang chances to really invest. Ano yung common mistake?
they start too fast. Ibig sabihin, nakakita lang ng isang farm na mayroong baboy, ginaya niya. Pupunta sa isang farm, nakakita ng manok, ginaya niya. Very fast. Nangungopia na talaga na, ibig sabihin nun, parang he feels that he is too slow, na he has to move fast. Ito talaga very urgent. So, ano yung makikita niya? Ginagaya niya, gaya, too fast. Pero, mga kapatid, ang caution ko sa inyo, just start slowly. Pero but surely. Oh. Then, of course, yung mistake ng karamihan, they start with what they do not have. Sa passion nila na magkaroon ng isang farm or gawain, mag-access ng credit. Of course, left and right, and then offer ng bangko. Oh, napakaganda, very convincing, etc. Actually, may nag-offer sa akin ng loan. Sabi ko, gusto mag-access ng loan, pero sinusubukan ko lang. Nung tinanong ako, how much? 500,000 lang to 1 million. Oh, wag na. Wag ka nang mag-avail ng loan. Sabi niya, ang pwede lang namin i-loan sa inyo is between 10 to 20 million. Sabi ko, wag na. Mamamatay na ako, hindi ko pa mababayaran yan. So, ibig sabihin nun, they don't fall into a trap na magkaroon ng napakaraming loan. Kung nag-fail ang project natin sa farm, baon ka na sa utang, namatay ka na, hindi mo pa nababayaran yung utang, ay nawala yung farm. And lastly, yung sinayang common mistake, yung effort without God, talaga blunder yun. Everything has to start with God. Incidentally, God-fearing kami. We read our Bible daily. We pray. And ang hiling namin sa Diyos actually is without yung blessing po ng Diyos, wala kaming magagawa. Kaya sa aming core value, faith. Faith. Yung acronym of faith, yung F niya, faith in God first. Tapos yung A niya is action. Put your faith in action. Tapos yung T, trust. Trust in the Lord. Tapos yung H niya is, of course, have confidence, and then yung, ganun, in-acronym namin yung faith. So, ibig sabihin nun, i-avoid po natin yung mga common blunders na sa tingin po natin, in the end, we only fail. Yan. So, thank you po, Doc Noho, sa inyong katanungan. Of course, ito yung may papayo ko lang kasi there are some areas din na kami nag-fail. Kaya naisulat ko ito, yung mga tips, kasi there are areas din na medyo nag-fail kami kasi siyempre nung kabataan natin, medyo may bahid na ginagaya ko yung sinasabi natin na sinulat ko, ito yung mga payo ko. Pero sa ngayon, I can safely say na ito dapat ang gagawin natin. We have to start small, start young. When you are young, start slowly, start with what you have, and start with God. So yun yung papayo ko para hindi tayo ma-fall doon sa mga common mistakes or blunders in farming. Thank you po. Ayan, thank you po sa atin pong taga-tanong. Dr. Karangyan, pwede po tayong parang fast talk. Magkakaroon po tayo ng live questioning. Okay lang po Yes. ba na isang tanong, isang sagot? Yes. Isang tanong, isang sagot. Para po sa mga may katanungan, pwede nyo pong i-open ang inyong mikropono at ang inyong video at magtanong po kayo ng actual. Tinatawagan ko po kung nandito po, nandito pa rin po si Sir Don Lingoho para po sa kanyang tanungan, sir. Katanungan, sir, yung, Sir Bart. Sir Bart po para sa katanungan nyo po sa inyong pagmo-monitor ng gas emission. Sir Bart, okay lang po ba kung inyo pong i-open ang inyong camera at i-unmute ang inyong mikropono para po kayo ay makapagtanong live kay Dr. Lorenzo Karangyan. Isang tanong, isang sagot po tayo. Paki-open na lang po ang inyong camera. Please raise hand po tayo dito sa Zoom kung sino po para po ma-acknowledge. Para po sa mga magtatanong, live po tayo kay Dr. Lorenzo Karangyan. Fast talk. Please open po, pakibuksan po ang inyong mikropono at ang inyong video para po sa inyong katanungan. Magsalita lang po kayo para po ma-recognize po namin kayo. Para po sa mga magtatanong at pagkatapos po ng webinar na ito, pwede po kayong mag-message sa WhatsApp 0997-7736985. Ayan, meron po tayong someone na magtatanong.
Please go ahead po. Paki-open po ang inyong mikropono. Pwede gamitin ang local dialect na Ilocano kung nagkataon na marunong ka di Ilocano. Opo. Pwede rin of course, Tagalog. Pwede din Itawes o Ibanag. Lalo yung nakakaintindi ng local dialect na yan. Okay po. At nandyan pa po ba si Sir Bert? Sir Bert, coming, tanong po ang inyong katanungan online. Orally po. Hello, ma'am. Am I Yan. audible po? Yes I'm po, sorry, you are I'm- audible po. Pwede po tayong gumamit ng ating dialekto. Sorry. Okay lang ba ang Bisaya po? Okay. Sir, paki-introduce po ang inyong pangalan at taga saan po sila. Fast talk po tayo, isang tanong, isang sagot, Sir Karangyan. Yes po. Okay. Bisaya, i-translate ko. Hindi ko naintindihan yung Bisaya kasi. Okay, maintindihan ko po, Bisaya po ako. Ah, Sa good. Kamandong. Ano po, ma'am? Okay ako, ma'am. Sige Ma'am, po. Babi, ako I'm Bartolome Jr. Luzon, and salamat kaayo, sir, sa imong knowledge nga imong gi-share sa amoa, and I am very grateful and inspiring presentation po. Ang tanong ko pa lang po, sir, is paano po niyo ba monitor ang gas emissions? O meron po ba kayong specific device para ma-monitor po yung gas emissions sa farming, as integrated farming? Sir? Okay. Ibig sabihin, gas emission from methane released by livestock, etc. Or yung carbon dioxide yung na-release pa sa crops. Sa ngayon, isang sagot, wala po kaming ganun na activity sa farm. Ang payo ko, kung halimbawa merong gusto natin i-monitor na ganun, pwede tayo magpatulong sa mga agencies na meron silang instrument. Pero ganun po, yung methane gas emissions, yung ibig sabihin ng yung isang sagot, Jem, pwede explain kasi maganda yung katanungan niya. Hindi, Pwede po. I think it's a scientific question si Sir. Isang tanong, isang sagot po tayo. For more Sige. information, pwede po tayong magtanong further information. Please send a message via WhatsApp 0997-7736-985. Sir Bart, is it okay to, because the question, yung katanungan po natin sa gas emission, it needs po yung ating instrument to measure the gas emission. Is it Yes. okay po if we can tackle it further via WhatsApp, sir? Yes. Or you can send me a message, Dr. Tuldok, Jemarie G. Suetos, at KB Dialogo. Yeah. Or add me in Facebook, Jem Gerardo Suetos, or message in KB Dialogo page po. Okay. Sir Bart, thank you so much for the very interesting question. Okay. Is it okay, Sir Bart? Ay, nawala na si Sir Bart. Nakita ko yung copy po, ma'am, sabi niya. Okay, copy po. Thank you so much, Sir Bart. Okay. Para po sa susunod na katanungan, kung nandyan pa po si Ma'am Jonalyn Villasis. Ma'am Jonalyn Villasis, pwede po kayong magtanong. Ma'am? Susunod po kay Ma'am Hello, sir. Villasis. Good evening po. Si Sir Vivo. Oh, yes, sir. Ma'am, go ahead. Yes, ma'am, for the benefit po ng mga young farmers natin na naka-join via webinar, sila po ay Screenshot. galing sa Taiwan. Fast talk lang, sir. Sa experience nyo po, yung pinaka malaki po yung return of investment po na crops or component ng farm. Ano po yun? Thanks po. Sa ngayon, cash crops pa rin yung pinakamalaki ang ROI niya. Particularly rice. Kasi 4 months lang siya. Yung ROI niya ay talaga malaki at saka very quick. In just 4 months.
Pwede mo dagdagan yung ROI ng mono-rice, tanim ka ng vegetables, mag-alaga ka ng manok. Yan yung palayamanan concept na. So I encourage you na kung halimbawa ROI ang pinag-uusapan ni things like rice, ang pinaka-the best pa rin. Ang danger lang doon kung may yung talaga calamity, major calamity mag-strike. Pero ang ano doon, ang safeguard or safety net doon para hindi mag-mono rice ka, anong gagawin mo while waiting for 4 months? Di tanim mo ng gulay sa dike, mag-alaga ng ganyan-ganyan. So, ROI pa rin niya sa kabuuan ay doon sa rice-based culture pa rin yung pinakamalaki. In fact, Thank you yun very yung much, sir. pinagagalingan. Yun yung pinagagalingan ng aming malaking profit or yung income namin para matustusan namin yung pangangailangan namin at farm level. Kung mag-venture ka ng integrated farming, kailangan merong ganun na pagkukunan within a short time na malaki para sa ganun, meron kang pangtustos doon sa pag-aalaga ng hayop, ng fish, etc. which are medyo intricals yung income, medyo matagal. Pero in the end, at least masusustain niya lahat yung kabuuan ng operation ng farm. Thank you very much, Ms. Jonah. Thank you, sir. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Jonalyn Villasis. Para po sa mga susunod na katanungan, kung nandiyan pa po si Sir Vivo po kasi yung nakalagay doon sa inyong name. I don't know kung hindi po nakaregister yata. At ang susunod ay Sir Kimmer Anya Besa. Sir Kimmer Anya Besa at Sir Vivo. Sir, fast talk po with Dr. Lorenzo M. Carangyan. Sir, you can ask. Pwede po kayong magtanong. Sir Vivo, ang kanyang katanungan po, nandyan pa po ba, Sir Vivo? Tungkol po sa paghahayupan at paghahalaman, Sir Vivo? Yung gumamit po ng Vivo na phone siguro po ito. Sir, kung nandyan pa po kayo, pwede po kayong mag-open ng inyong mikropono. Kung wala po si Sir Vivo, next po tayo sa ating question, katanungan po. Si Sir Kimmer Anya Besa. Sir Kimmer Anya Besa, andyan pa po kayo? Hello, good evening. Thank you po. Okay, welcome to KT Vela, Sir Kimmer Anya Besa. Fast talk po with Dr. Carangyan. Isang tanong, isang sagot po. Cameron Yabesa from Makilala, Cotabato Province. Ang tanong ko lang po, Doc, is paano po yung mga process sa farm layout o building plan po na kailangan ng mga permit, especially kung magpapa-register po sa mga LSA na kailangan siya pong i-consider po. Yan lang po. Sa aming karanasan, there's no need for what we call yung licensing or yung permit para gagawa ka ng isang farm layout. Ito yung isang personal na bagay na pwede mo gawin right in your household na ito yung for your own safety. Tawag dito, pinaka-Bible to implement yung farm program or yung mga integrated farming approach. Ang requirement lang na kailangan kung halimbawa ang sa experience namin, ang kailangan lang ng licensing registry at the municipal say offices or yung mga LGU town hall, municipal hall natin. Kung halimbawa mag-build ka ng permanent structure, katulad ng halimbawa mag-build ka ng isang say farmhouse, kailangan mo yung housing permit. And to get the housing permit, kailangan pupunta ka sa tawag dito sa yung fire department. O ganoon, etc. Ang daming ano. Pero in brief, kung gagawa ka ng isang farm layout, para ito is a blueprint ng inyong sarili. Meron kaming ganon na at our own consumption. Of course, pinapakita namin overall, kung may nagtatanong na taga-gobyerno, ano ba yung talaga pinapangarap nyo sa inyong farm such that, kasi gusto nyo makikita yung kabuuan ng plano. Example, very specific dito, ang nangangailangan ng plano is yung tawag dito, electric cooperative. Sabi niya, nung nag-apply ako ng metering, ang kamali ko, bumili ako agad ng halimbawa 15 kVA.
Sabi niya, no, that's no 25 kVA na transformer. Sabi, no, where's your farm plan? Gusto ko makita ko ano yung mga infrastructure mo, anong gagawin mo, meron ka bang irrigation, meron ka bang bahay, ilan yung pinapatubigan nito, ilan yung aircon, ilan yung farm structures na nangangailangan na lighting, ng water, etc. Doon ko na ginamit yung sinasabi natin farm layout and planning. Noong una, hindi nila nakikita kaya dinis-approve yung request ko for a 25 kVA transformer. Sa halip, 15 lang ang in-approve nila sa akin. So, okay din kasi doon ako natuto na kailangan pala yung kabuuan ng plano. So, in short, ang sagot ko, there are very specific structures or projects kasi na nangangailangan ng permits. We call it permits. Of course, when you talk about permits, kailangan ng bayad yan. Pero hindi naman masyadong malaki. Lalo kung agree yung ano niya, yung purpose niya. And of course, dadaan ka din doon sa mga other requirements kasi meron yung major requirement. Katulad niya, example, before bibigyan ka ng halimbawa building permit, ang daming pupuntahan ka na section bago makakuha ng building permit. Parang ganun din yung So in short, hindi katulad na isang business. Halimbawa, mag-business ka ng automotive sales. Hindi ganun katindi ang requirement kung nasa farm level ka. In fact, there are sa experience namin, yung mga we call it farm structures na minor lang, hindi na namin dinadaan o kinukunan ng building permit. Para minor lang mga yon. There are mga example, yung aming swimming pool na hindi naman Olympic size. So hindi namin ay kinuna ng EEC from DNR kasi meron yung specific size lang para nangangailangan ng EEC permit, parang gano'n. So, depende po kung ano yung ilalagay nyo na project. It may or it may not require a permit or a license na ano. So, pero ang payo ko overall, gawa pa rin kayo ng yung parang plano, parang drawing. Kahit nakakatuwa na drawing na ang ganito po, to give you an idea, ang ginagawa namin, ang tinuturo namin doon sa aming farm layout and budgeting ay ganito. We ask our students, draw a farm. Nakakatuwa may draw ano yung nilalaman ng yung farm, na pangarap kong farm. Nakakatuwa, ang dami magkakaiba sila. So parang ganun yun. So put it in a drawing, mahalaga, at least may idea ka kung anong gusto mong gagawin. So, thank you kapatid na natanong mo yun, which is sa akin napaka-importante po na before engaging doon sa napakaraming aspekto ng pagsasaka, kailangan magplano ka. Kung pwede, talaga gagawa mo siya ng isang grand plan pa rin. So, thank you kapatid na Vesa, Kimmer. Maganda yung tanong mo. Maraming salamat po, Dr. Lorenzo Caragyan, sa inyong kasagutan kay Sir Kemer Anyebesa. Sir, we hope na nasagot po ang inyong katanungan. At para sa huling katanungan, Dr. Lorenzo, meron po tayong katanungan kay Ma'am Mars Munoz. Ma'am Mars Munoz? Hello po, Doc. Magandang gabi po. Yung tanong ko lang, Doc, is may 1 hectare po akong nirintahan na lupa, tapos yung setup po niya is integrated farm. So, ngayon, nag-contact yung TISDA sa akin na gusto nilang pasukan ng NC student or doon mag-OJT po sa farm ko. Tapos, okay lang po ba yung Doc na pasukan ng NC student na wala pa yung wala pang permit yung farm ko? Ganito po yun. Doon sa binanggit ko po na dito papasok po yung sinasabi po natin na ang isang farm ay magiging bahagi po o ma-accredit as LSA, yung Learning Site for Agriculture. Na pwede tatanggapin o papasokin yung mga apprenticeship, mga thesis students, mga walk-in clients, etc. Pero ako, for the benefit, halimbawa 1 hectare yung farm mo,
Sa ngayon, kung halimbawa may nakaka-interest na ganun, you don't really need yung hindi mo pasokan yung mga licensing, accreditation, etc. Papasokin mo lang siya kasi ibig sabihin nakaka-interest sila na mayroon yung mga tao na gusto pumasok sa farm mo at matuto at tingnan kung ano yung nasa farm mo. There must be something inside your farm na nakaka-interest sila. Then later on, ito yung meeting namin kanina from 2 o'clock to 4 o'clock kanina kasi inorganize namin yung National Learning Site for Agriculture Federation at the national level. So gusto namin lahat yung mga successful farms na pwede magiging learning site for agriculture at pwede magiging gamitin ng farmers for extension and learning purposes ay pwede ipa-credit or i-register sa DAAPI, Department of Agriculture Learning Site for Agriculture. At maraming benefits po. Kasama na doon yung for may konting pagpa-improve sa inyong farm at pinaka-importante doon, bahagi ka doon sa network na tumutulong sa inyo, nagbibigay ng updates about technology, may improve mo yung farm, kasi sharing of knowledge, experiences, may visit across farms, may benchmarking, etc. Actually, makakaroon kami this October ng National Summit about that. At dito kami babalangkas ng mga implementation about extension, about kung paano tutulungan yung katulad ninyo na nakaka-interest na pwede gamitin yung farm na for others para matuto. So kahit yun lang ang pwede natin na ihambag sa ating mga kapitbahay, mga kapatiran, na i-share what you have in terms of kung ano yung meron sa inyo, ay matutuwa na. Kami bilang farm owner at saka yung kung may magtatanong sa amin at papasok sa aming farm, blessing sa amin yun. Ibig sabihin nun, ma-inspire ko man lang siya na gayahin kahit isang very specific technology, happy na ako kahit man lang bago ako mamatay. So, yun yung legacy yan na pwede natin iwanan dito sa lupa. Thank you very much, Mars. At siguro, please get in touch with me para bigyan kita ng mga tips para ma-access mo yung mga ganito, yung mga learning site for agriculture and other registering bodies para at least maging bahagi yan sa network of farms na pwede i-open for others para magamit at patuto sa kanilang sakahan. Thank you po. Ayan, maraming salamat po sa inyong kasagutan, Dr. Lorenzo M. Carangyan, at maraming salamat po sa lahat ng mga nagtanong. Para po sa mas malawig na inyong pagtatanong, mag-message lang po kayo sa aming WhatsApp 0997-7736985. Mag-join po kayo sa ating Facebook, KV Dialogue or KV Dialogo sa Pilipino at KV Dialogo Philippine Pure Agri Talks. Mag-join po kayo sa ating WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube at subscribe po kayo sa mga yan. Mari po kayong mag-send ng inyong mga mensahe para sa mas malawak na kasagutan at mas malalim na kaalaman. O nga pala, ang atin pong mga participants sa ngayon ay mula sa Ilocos Norte. Shoutout po sa mga taga Ilocos Norte. Pati po si Sir Rogelio Balisacan. Nag-message po siya kanina. And thank you so much, Sir Rogelio Balisacan. And sa mga taga Zamboanga po, sa mga may-ari ng mga farm school, sa Lanao del Sur, hello po. Mga taga Cagayan de Oro, mga taga Bukidnon, mga taga Oriental Mindoro, mga taga Agusan del Sur, taga Zambales, taga North Cotabato, taga Cagayan. Marami po rin tayong mga participants na taga Cagayan, taga Albay, taga Palawan, at taga Leyte. Kompleto po ang ating mga participants sa ngayon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahan po namin na kayo po ay muling dadalo tuwing Miyerkules, 5:30 p.m. hanggang 7:30 p.m. Mag-subscribe lang po kayo sa ating mga channel. Meron pong pahabol from Isabela, from Lanao del Sur, from Cavite. Meron din po tayo from Cavite. Marami po tayong mga estudyante na dumalo sa ngayon. Okay. Para po sa dagdag kaalaman, tayo po ang kauna-unahan dito sa Pilipinas para sa KV Dialogue. Marami na pong mga bansa ang kasali sa
Katie Vela na programa. It must be Katie Vela or Katie Vala. Paano po natin i-pronounce? Sa Indian po, ang Katie Vala ay farmer. Okay. Marami po tayong mga partisipasyon. Sa ngayong araw na ito, meron po tayong mga bagong partisipasyon sa Taiwan, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Vietnam at tayo po dito sa Pilipinas. Inaasahan po namin na hindi lang po ito ang inyong unang pagdalo, kundi ito po ang panimula ng inyong pagdalo. Huwag pong kalilimutan tuwing Miyerkules ng hapon, 5:30 p.m. Okay, para po sa ating, bago po tayo magtapos, hayaan niyo po ako na ipresenta ang atin pong sertipiko para sa ating tagapagsalita. Okay, Dr. Lorenzo M. Carangyan. Ibinibigay po namin ang sertipiko mula po sa Katie Vala. Sa taas mo na, ma'am. Hayaan niyo po ako na basahin ko ang nilalaman ng sertipikong ito. Katie Vala presents KV Dialogo or KV Dialogue Filipino version. Certificate of Appreciation. Team KV Dialogues takes immense pleasure in awarding this distinguished certificate to our esteemed panelists, Dr. Lorenzo M. Carangyan, the owner, the CEO, Carangyan Integrated Farm, Regional Executive Director and National Program Director of the Department of Agriculture, retired, for his exceptional performance in the panel discussion titled KV Dialogo 1, Paksa, Pinagsamang Pagsasaka, ang mga oportunidad at hamon nito sa antas ng sakahan in Filipino language. This event occurred on the 7th August 2024 in virtual mode and their insights enlightened our participants. Signed, Dr. Jemery G. Suetos, moderator. Signed, Laxman K., the founder and the CEO of Katie Vala. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo sa mga susunod pang sesyon. Okay. Thank you very much. We will now end this call and good evening po sa inyong lahat. May pahabol po. Salamat po from Los Baños, Laguna. Thank you very much po. Sana ay magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pang talakayan. Maraming salamat po at magandang gabi. God bless everyone. Thank you po. Para po sa mga certificates, paki-fill out po yung inyong registration link at paki-fill out po ng satisfaction or client satisfaction feedback para po matanggap po ninyo ang inyong mga sertipiko. Thank you. Maraming salamat po. Magandang gabi.